Sometimes, mapapadpad ka dito, ito yung maalala mo. It's nice to see, experience them in their natural habitat. Pero yung pinakamadali. Galing. Kung minsan, nasa tabi-tabi lang ang mga simpleng bagay na makapagpapasaya sa atin. Katulad na lang ng kulitan kasamang barkada. Bagong lutong pagkain na sama-sama nating pagsasaluhan. At syempre, para sa adventure lovers, pambihirang biyahe na abot kaya. Kung simple joys in life ang hinahanap nyo at pinagdadasal, tara, biyahe tayo sa Negros Oriental. Sa mga naghahanap ng adrenaline rush, ang ride na ito sa bayan ng Santa Catalina ang para sa inyo. Ang slide na ito, gawa sa material na kadalasang ginagamit lang panggatong. Ang palwa ng nyog. Sagana kasi sa palwa ang Negros Oriental. Paano yung maintenance? Paano yung safety ng tao? Kasi syempre, pag native, di bakal, at syempre kahit pa paano may hangganan yung durability niya. Nagawa kami na, isip kami na ano bang dapat gawin para mag-long last yung palwa ride namin na... Ano yun, pinapalitan po ba yan every month, every 6 months, every year? Ngayon, every year na yan. Every year na yan, sir. Oh, every year na sir, maintenance, always check every day. May 3 slides dito, Biheros. Ang susubukan natin, syempre, yung pinakamatindi. Itong super extreme ride na may habang 360 feet. Go! One! Go! After a few feet, meron dun parang jump na mangyayari. So you have to brace yourself, contract your core, hold on to the side rails or side kawayan, and then brace for impact. 3 kilometro naman mula sa Eco Adventure Park. Meron daw nakatagong kayamanan. Mga nakalipas na mga taon, buwan, may mag-treasure dito. Sinabi nila na may treasure, may laman daw yung mga butas. Ang tinutukoy na kayamanan ni Nanay Roxanne matatagpuan di umano sa falls na ito. Wala pang 10 minuto mula sa jump-off point, mararating na ang Mantabios Falls. Refreshing water in this hot weather? Say no more! Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3, kundi may 4 na levels ang falls na ito. Sulit na sulit ngayong tag-init. Sobrang init sa labas, very humid. Parang sinasakal ka ng init. Waterfalls. Sa dinami-rami ng ating napuntahan at nakainan, ang simple joys in life, matitikman pa rin sa luto ni Nanay. Sa bayan ng Dawin, nakatira ang 59-year-old Bisaya vlogger na si Nanay Mary Ann. Good morning! Sa kanyang videos, ibinibida niya ang pagpipitas ng mga tanim niya sa bakuran, ang kanyang mga lutong bahay, at magiging mapagmahal na asawa kay Tatay Mario. Ang star ingredient sa isa sa mga luto ni Nanay Mary Ann, ang isang gulay na sagana sa Dawin, ang tabyos. Nakilala rin sa tawag na kadyos o pigeon peas. Ang gulay na yan, mabibili sa palengke ng Dawin. Magkano po ba ito, ate? 150. 150. 1/2 kilo? 300 per kilo? Okay. Ano po ang pinagkaiba nito sa yung green na munggo? Yung green na munggo, parang may ano sila, may similarity, pero ito, matagal ito ang process ng pagluluto. It takes time talaga. Ang kadyos, mababa sa kolesterol at mayaman sa fiber, protein at B vitamins. Maaari itong makatulong sa digestion at heart health. At paborito raw itong gataan ni Nanay Mary Ann. Matapos paghalu-haluin ang lahat ng sangkap, hihintayin lang itong kumulo. Matapos ang ilang minuto, luto na ang ginataang kadyos.
Cooked with love yan, Bijeros. Gusto ko yung munggo, pero gusto ko rin yung pagluto ni Mami Mary Ann dito sa Kadios. Maybe dahil may gata. Maybe dahil merong ginger. Sarap ng aftertaste ng ginger na nalalasahan ko. And maybe dahil yung munggo may konting laban. Sometimes, kung mapapadpad ka dito, ito yung maalala mo. Yung mga dishes locally. Local dishes na pwede mong matikman bago ka umuwi ng Manila. May habang 800 meters ang boardwalk na ito. Isa sa pinakamahabang boardwalk sa buong Negros Oriental. At kahit saan ibaling inyong paningin, makikita ang iba't ibang species ng mangroves. Na yung vibe na makukuha mo dito kapag magsustrolling ka dito, maglalakad, talagang, of course, nature tripping. If you want to find, you know, some peaceful and relaxing location, I guess this could be your spot. Siguro, maganda rin na pumunta kayo ng umaga or hapon para hindi masyadong mainit. Dinarayo ng mga turista sa Negros Oriental ang Chapel in the Sky sa tuktok ng bundok sa bayan ng Pamplona. Kung sa mataas na lugar itinayo ang chapel, ibig bang sabihin, mas mataas din ang tsansang matupad dito ang ating mga panalangin? Meron akong peace of mind, knowing the place, there is serenity, there is peace na kailangan natin kapag nagpe-pray tayo. The best pumunta rito ng sunrise o sunset para mas ma-enjoy ang view, Bijeros. Bukod sa chapel, meron din cafe, hanging bridge, at iba pang activities na pwedeng gawin dito. Yung mga tao dito pag pumupunta, usually family sila, magbaband sila dito. Happy family together like that, and then makapag-relax together sa pagtanaw sa magandang tanawin dito sa Cafe Alicia. Makakilala ng ibang mga tao, mapadpad sa mga lugar na ngayon lang natin napupuntahan, at makaranas ng mga bagay na ngayon lang natin masusubukan. Yan ang mga simple joys in life na naghihintay sa bawat pabiyahe sa Negros Oriental.